Sa ating pananaw bilang tao, ang pagiging birhen ay hindi pa nagalaw, hindi pa lumalas na panganak. E paano na yun? Ang mahal na rin ay hindi nagalaw. Si San Jose. Pero, nanganak. Kaya paano natin uunawain ngayon napakahirap na dogma na ang mahal na rin Maria ay tinatawag natin perpetual virginity. Una, ang tanong natin, ang pinanganak ng mahal na rin ay ang totoo. Ulit ko, tao totoo, katulad ko, at katulad mo. Pero, ang ipinanganak din ng mahal na Birhen Maria ay Diyos na totoo. Tao siya. Katulad natin. Pero ang tanong mo, Diyos pa kayo? Yan ang napakalaking pagkakaiba. Kasi ang Panginoon Jesus ay tao totoo, 100% na tao, pero Diyos din na totoo, 100%. Therefore, napakalaking ang pagkakaiba natin sa Diyos. Kaya, paano natin makaluwaan na siya ay lumabas na hindi katulad ng ating paglabas sa pagkukunan ng ating pagkukunan. Sa aking pagpapilay, ang isa napakagandang makakambing o analogy ay ang flashlight. Bakit si Santa Maria ay nanatiling birhen ngayong siya ay nakapanganak na? Sapagkat binabaan siya ng Espiritu Santo at nililiman ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang kanyang ipinanganak at tinatawag na anak ng Diyos. Kung siya ay nilukuban o nililiman, siya ay hindi na makikita at sa halip ang mahahayag ay ang lumilim. Ang Espiritu ng Diyos ang salita na nagkatawang tao. Si Kristo ang ilaw ng sanlibutan at ang ilaw ay nagbibigay ng liwanag. Ang liwanag ng ilaw ay lumulusot sa salamin na hindi nababasag ang nilusutan. Si Kristo ang ilaw at ang kanyang pagkatao ang liwanag na lumusot buhat sa sinapupunan ni Maria at dumaan sa kanyang salamin, ngunit hindi nabasag kaya't siya ay nanatiling birhen kahit nakapanganak na. Father, pag sinabing virginity, what does it mean? Kasi pagkatapos niyang anak ay nanatiling birhen pa rin, no? During ng panganganak niya ay nanatiling birhen pa rin. Kasi, paano kaya nangyari yun? Father, no? Kung ako isang, yung common na Catholic, yung no? Parang, panahon ngayon, lalo paano na. mangyayari po yan, Father? Nung araw, pwede mo pang palusutin. Sinabi na ganun, di ganun. Pero sa panahon ngayon, parang sa social media, nakikita mo nanganganak ng live, paano yun, Now, puntahan muna natin ang aklat ng Genesis, Ang sabi sa aklat ng Genesis, nung kinonfront ni God, si Adam and Eve, nung nagkasala na sila, sabi niya kay Eve, I will multiply your birth pains. Paano ba multiply? I will Parang dodoblehin, padadamihin ko, patitindihin ko ang hirap ng iyong panganganak. Kasi nga, nagkasala sila. Now, in the case of the Virgin Mary, immaculate conception, no sin, ergo, therefore, no pain. No pain, cesarean section, na wala pa, or miraculous birth. Let me go to a private revelation. Hindi to Bible. Writings ni the servant of God, the Venerable Mother Mary of Agreda, saka si, I'm not sure, Beata na yata, si Anne Catherine Emmerich, no? Sa kanilang writings, si Mother Mary of Agreda ay The City of God, 4 volumes. Si Anne Catherine Emmerich ay The Life of Christ, kung di ko nagkakamali. Isa yung description nila
Nung sinabi raw ni Mother Mary in her apparition or vision, na inexplain sa kanila paano siya nanganak, ang sabi ay, basta there was a light that surrounded her. Then, after that, pinanganak na si Kristo. Andun na siya. Without pain, without physical aspect na nanganak siya, basta nanganak siya. Now, yung nabanggit ko sa burning bush, the same thing. The bush was burning without consuming the bush. The motherhood of Mary without consuming or destroying her virginity. Meron pa tayong isang clue dyan eh. Ito yung nasa, kung di ko nagkakamali ha, sa Song of Songs. Nung sinabing an enclosed garden, that the garden, you can enter that garden without entering the garden, so to speak. No? So, may mga clue na very, very implicit, no? Hindi natin ma-pinpoint na yaon. But may biblical basis to say na posible that she is a mother, but at the same time, remaining a virgin. But let me go back again. No? Beyond physical virginity is the single-heartedness of Mary. That her heart, her soul, her entire being, completely to God alone. Yun yung pinaka-spiritual aspect ng virginity. Yung physical will be resulta, a fruit of her spiritual virginity, so to speak. Father, ito yung madalas ding marinig natin na maaari nating bigyan ng paliwanag. Paanong naging birhen ang mahal na birhen, no? Na pagkatapos niyang maipanganak si Kristo, dun mismo daw sa banal na kasulatan, which is true, na nakasulat po yung mga kapatid ng anak mo na si Jesus ay naghihintay doon sa labasan. Okay. Una, yung adelphos, no? Yun ang Greek word na ginamit eh. Sa John, sa Luke, adelphos ang ginamit na Greek word. Adelphos is brother. Pero, ito yung malaking pero. Ang adelphos ay ginagamit din sa pinsan. So, acceptable ngayon. I-google nyo ha, try nyo. Hindi Catholic website ha. Any website ng Bible explanation, yung explanation ng Brethren of Christ, acceptable ngayon kahit Protestant. Hindi ibig sabihin nun ay kapatid niya kay Mother Mary. Pinsan. Adelphos, no? Adelphos. So, hindi yun proof na may ibang anak ang mahal na Birhen Maria. And